Bad news sa Gilas, Pilipinas, hindi pa rin local player si Jordan Clarkson matapos pumutok yung balitang nagbaba ng panibagong rule ang FIBA patungkol sa passport age eligibility. Ay maraming Gilas, Pilipinas fans ang natuwa dahil marami ang nag-e-expect na magiging local player na ang NBA player na si Jordan Clarkson. Matagal nang gusto ni Clarkson na makapaglaro sa ating national team. Nakapaglaro nga siya sa Gilas, Pilipinas, pero as a naturalized player. Kaya naman, nung nabalitaan ng lahat yung panibagong ruling ng FIBA, ay maraming Gilas fans ang natuwa at ine-expect na magiging local player na si Jordan Clarkson. At aminin ko mga chong, maging ako ay na-excite sa panibagong ruling ng FIBA dahil akala ko ay magiging local player na si Jordan Clarkson sa Gilas, Pilipinas. Pero ang problema mga chong, hindi sakop si Jordan Clarkson ng panibagong ruling na yan. Ibig sabihin, hindi pa rin local player si Jordan Clarkson at mismong si SBP Executive Director Erica D ang nagkumpirma niyan ay lampas 18 years old na nakuha ni Jordan Clarkson ang kanyang Philippine passport. Ibig sabihin nga lang niyan mga chong, hindi pa rin daw pasok si Jordan Clarkson sa panibagong ruling ng FIBA. Dagdag pa ni Erica D, maging si Mike Phillips ay hindi rin considered as local dahil parehas sila ng sitwasyon ni Jordan Clarkson. Kaya naman, yung maganda sanang balita na ine-expect ng mga Gilas fans ay parang wala rin pala dahil hindi rin pala magiging local player si Jordan Clarkson at kahit si Mike Phillips man lang. Nakakalungkot na balita yan mga chong dahil malaki sana yung magiging tulong ni Jordan Clarkson sa Gilas, Pilipinas sakaling i-considered siya as local. At kahit si Mike Phillips man lang na i-considered sana as local ay malaking tulong na sa Gilas sa frontcourt position. Pero wala tayong magagawa. Yan yung rules ng FIBA. Actually, matagal nang naka-move on ang Samahang Basketball ng Pilipinas na hindi pinapayagan ng FIBA na maging local player si Jordan Clarkson. Ang claim noon ng kampo ni JC ay mayroon ng Philippine passport ang nasabing NBA player noong 12 years old pa lang ito. Ang kaso nga lang, wala silang maipakitang matibay na ebidensya na mayroon ng Philippine passport si Jordan Clarkson noong 12 years old pa lang ito. Sakaling napatunayan niya ng kampo ni Clarkson ay matagal na sanang local player si Kabayan. Ang kaso nga lang, hindi nila maipakita. Kaya hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakaklassified as local si JC kahit pa in-adjust na ng FIBA ang eligibility rule pagdating sa passport. Sa tingin ko, yung pinaka magbe-benefit sa panibagong rule na yan ay ang Qatar. Panigurado, meron silang pinaplano sa kanilang national team. Nung nakaraan nga, hindi pa ibinababa ng FIBA yung bagong rule na yan ay naabuso na ng Qatar ang hagop rule kung saan kumuha sila ng mga bata na wala man lang dugong taga-Qatar at binigyan na agad ng passport habang bata pa para ma-ready ang mga ito sa kanilang national team. At expect na mas magiging worse yung gagawin ng Qatar sa panibagong ruling ng FIBA. At sa mga hindi nakakaalam ay ang backer ngayon ng Qatar ay mismong FIBA President dahil taga-Qatar ang nasabing official. Kaya naman, hindi na nakapagtataka kung bakit pabor na pabor sa Qatar yung panibagong ruling ng FIBA. Paniguradong meron silang pinaplano para sa paparating na FIBA World Cup kung saan sila ang host country. Gagawin lahat ng Qatar para mapalakas ang kanilang koponan at madali nga nila yung nagagawa dahil mismong ang FIBA President ang kanilang backer. Kaya tignan nyo yung Qatar. Napakaraming foreign player sa kanilang lineup na wala man lang dugong taga-Qatar. Nung nakaraan nga lang, tinalo nila ang Iran na isa sa malakas na koponan sa Asia. At nang dahil yan, sa gamit na gamit ng Qatar ang hagop rule na sila lang
ang nagbe-benefit at napaka-unfair nga niyan sa mga kupunan, lalong-lalo na sa Gilas, Pilipinas. Na hirap sa kanilang lineup na tila ba pinapahirapan at pinipigilan na lumakas ang ating national team. Dahil yung pagiging lokal ni Jordan Clarkson at kahit si Mike Phillips man lang ay kanilang pinipigilan. Para sa akin mga chong, sakaling magtuloy-tuloy yung ganyang ginagawa ng Qatar, ay hindi na ako magugulat na sa mga susunod na taon na isa na sila sa mga powerhouse team sa Asia. Ang kaso nga lang ay yung mga players nila ay walang dugong taga-Qatar. Kung titingnan mo yung kanilang lineup, 2 o 3 player na lang dyan ang may dugong Qatar. The rest ay mga foreign players na kanilang kinuha gamit ang hagop rule. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa panibagong rule ng FIBA na Qatar lang ang nagbe-benefit? Ano rin yung masasabi nyo na hindi pinayagan na maging local player si Jordan Clarkson? Comment mo lang dyan sa ibaba.